go. Magandang buhay mga bata. Magandang buhay. Magandang buhay. Kamusta kayo? Angel? Jay? Okay lang po. Happy New Year, teacher. Happy New Year sa inyo. So bago tayo mag-start sa ating lesson, tayo ay manalangin muna. Jay, pwede bang pakisimulan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa isa pang magandang araw upang malaman ang mga bagong bagay. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng aming mga guro at kawani na gumagabay sa amin upang maging mabuting tao. Bigyan kami ng isang bukas na kaisipan upang maisama namin ang mga mas malalakas na mga turo at malaman ng mga aralin na makakatulong sa amin upang magtagumpay sa buhay. Amen! Amen. Thank you, Jay. So ngayon, tatala muna tayo ng mga liban sa ating klase. So ngayon ay Martes. Nandyan ba si Ira Joy Carillo? Okay, nandyan siya. Jay Cervantes. Andito po, present. Okay. Arlene Stogilion. Okay, nandyan din siya. Angel May Sumailo. Andito din po. Okay, mahusay. Walang absent sa atin. So, bago tayo mag-start, dun sa ating pinaka-lesson, magbabalik-aral muna tayo. So, panuto, basahin ang pangungusap, piliin ang mga salitang naglalarawan. Number 1, pakibasa, Angel. Maganda ang bagong laruan ni Lani. Ano kaya ang salitang naglalarawan? Maganda. Okay, very good. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap na maganda ang bagong laruan ni Lani ay maganda. Number 2, Ira. Okay, si Jay na lang muna. Number 2, ang mga mag-aaral ng May Kawayan College ay masipag. Ano kaya ang salitang naglalarawan sa ating pangungusap na ito? Masipag. Okay, mahusay. Masipag ang salitang naglalarawan. Number 3. Sino ang makakasagot sa number 3? Makukulay ang mga parol. Pang-uri po yung makukulay. Okay, very good. Next, number 4. Sino kaya ang makakasagot? Ako po, teacher. Mabait ang aming guro sa Pilipino. Mabait. Okay, ang salitang naglalarawan sa atin o ang pang-uri, ang mabait. Malakas ang ulan kahapon. Pang-uri po malakas. Okay, mahusay. Ang gagaling naman ng mga estudyante ko. So, alam na ninyo kung ano ang pang-uri. Ano nga ulit ang pang-uri, Angel? Yun po yung nagbibigay or tinutukoy yung pang-uri po. Yung panghalili po. Okay, ang pag-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o pangyayari. So, ang ating pinaka-topic ngayon, ating pag-aaralan ang kaantasan ng pang-uri. Ilan po ba ang mga uri ng pang-uri? 3. 3. Okay, magbigay ng isang antas ng pang-uri.
Lantay po. Okay, lantay. Pakibasa nga, Angel, ano ang ibig sabihin ng lantay? Ito ay nasa lantay na kaantasan kapag walang ipinaghahambing na dalawa o maraming bagay. Ang mga halimbawa nito ay maganda, mataas, mabigat, at mahinahon. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa na pangusap na gamit ang lantay? Mahinahon magsalita si Bini-Bini Ana. Okay. Ano ang ginamit nating pang-uri? Mahinahon. Mahinahon. Sino ang tinutukoy niyang mahinahon? Bini-Bini Ana. Okay, very good. Ikaw, Jay, meron ka bang halimbawa? Ala, sorry teacher kasi naka-open yung mic ko kanina. Ano po, lantay, mahinahon na binigay ng guro ang takdang aralin. Okay, ano doon ang pang-uri? Mahinahon. Okay. Say. Next is pahambing. Ano naman kaya ang pahambing? Jay, pakibasa nga. Pahambing. Ito ay nasa pahambing na antas kapag may pinaghahambing na dalawang pangalan, tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay mas maliit, magkasing lapad, at mas kasya. Okay. So kung ang lantay ay isa lang ang nilalarawan nito, ang pahambing naman ay dalawang tao. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa na pangungusap tungkol sa pahambing, Jay? Ako po, teacher. Okay, Ira, ano yun? Ano po, magkasing liit si Ana at Ella. Okay, ano ang ating pang-uri? Magkasing po, ay ano po, maliit muna. Liit. Ang ginamit na pahambing, Ano po, pahambing ay magkasing. okay, ang galing. Ikaw, Angel, pwede ka bang magbigay ng pangungusap na gamit ang pahambing? Wait po, teacher. Mas masipag mag-aral si Juan kaysa kay Pedro. Okay, ano ang ating pang-uri sa pangungusap? Masipag. Ano naman ang ginamit na pahambing? Mas masipag po, yung may mas. Okay, magaling. So, tatandaan natin na ang pahambing ay naghahambing sa dalawang tao o pangalan. Ito ay ginagamitan ng mas, maliit, magkasing, katulad ng magkasing lapad, mas kasya, at mas maliit. Ang pangatlo naman ay ang pasukdol. Pakibasa nga, Ira. Pasukdol. Ito ay nasa pasukdol na antas o kaantasan kapag ito ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Ang mga halimbawa nito ay pinakamatalino, pinakamatapang, at pinakamalaki. Okay, maaari ka bang magbigay ng pangusap na ginagamitan ng pasukdol? Ano po? Pinakamatapang sa buong Pilipinas si Andres Bonifacio. Ano ang ginamit natin na pang-uri? Matapang. Ano naman ang pasukdol na ginamit natin sa matapang? Pinakamatapang. Okay, mahusay. Jay, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Pinaka-malakas na bayani si Jose Rizal.
Ano ang ginamit nating pang-uri sa pangungusap? Pinakamalakas sa lahat. Okay, so ito ay pasukdol. Kapag pasukdol, ito ay nasa pasukdol na antas o kaantasan kapag ito ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Kung kumbaga, siya yung pinaka sa lahat, pinakamatalino, pinakamatapang, at pinakamalaki. So ngayon, alam nyo na yung tatlong uri ng pang-uri. Tatlong kaantasan ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. So nakikita nyo ba ang larawan? Masdan ang mga larawan magbigay ng pangungusap sa bawat isa. Sino makakapagbigay ng pangungusap tungkol dito sa larawan? Maganda ang Christmas tree. Okay. Maganda ang Christmas tree. Meron pa ba? Ira? So pwede ring makulay ang Christmas tree. Mataas. Okay, very good. Mataas. Next is, ito, ano ang maaari nyong maibigay na pangungusap dito sa larawan na ito? Mabango ang mga bulaklak. Okay, magaling. Mabango ang mga bulaklak. Ito ay nasa uri ng lantay kasi isa lang ang kanyang inilalarawan. Ito kaya, ano kaya ang maaaring pangungusap dito? Pinakamahaba ang number 3 kaysa sa lahat ng lapis. Okay, mahusay. So, ang number 3 na lapis o ang pangatlong lapis ang pinakamahaba. Ano ang antas ng pang-uri ang ginamit mo doon, Angel? Sukdol. Pasukdol. Tama. Ito naman. Mas matangkad si Ben kaysa kay Juan. Okay, ang galing. So, mas matangkad si Ben kaysa kay Juan. Ano naman kaya ang ginamit natin na uri ng kaantasan ng pang-uri dito? Hambing. Pahambing. Ang galing. Tama. So, eto, ang last. Magkasing tangkad ang mga puno. Okay, Ay, mali maaaring. teacher. Mas maliit po yung pangalawang puno. Okay. Or pinakamaliit sa lahat ng puno or pinakamaliit ang pangalawang puno sa lahat. Ito ay ang ginamitan natin ng pasukdol. So alam na natin kung ano ang tatlong uri ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. Ito, meron akong ipapabasa sa inyo. Pakibasa ito.
Okay, babasahin ulit yung teacher. Ang ating kapaligiran, mahalin at pagyamanin. Pinakamarami ang tanim sa bakuran ni Aling Rosalie sa kanilang magkakapitbahay sapagkat masipag siyang magtanim. Pinakamarami ang halamang namumulaklak. May mga puno ng abukado, santol, mahogany at pinakakaunti ang punong mangga. Ang kanyang maghapon ay inilalaan niya sa pag-aalaga sa mga tanim, sapagkat alam niyang nakakabuti ito sa kapaligiran. Nagdudulot ng mas sariwang hangin ang maraming puno kaysa kakaunti lamang. So may napansin ba kayo sa ating talata na ito? Ano po yun, teacher? Ano yung napansin nyo sa talata natin? Yung kapaligiran po natin dapat ingatan. Okay. Tama. At ginagamitan ito ng kaantasan ng pang-uri. Nabanggit dito ang pinakamarami, pinakakaunti. So, isa sa pang magandang dulot ng kanyang mga tanim ay ang dagdag na kita kapag naipagbibili niya ang mga halamang namumulaklak. Maging ang alaga niyang aso ay kasama niya sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim. So, ito ang tanong ni teacher. Tungkol saan ang inyong binasa? Tungkol sa pananim, Tingnan natin kung tama. Tama. Tungkol sa mga tanim ni Aling Rosalie. Ano ang naitudulot ng maraming puno kaysa kakaunti? ano po, pag marami pong puno, napipigilan niya po yung baha. Tapos kapag konti yung puno, nagkakabaha. Tama. So, nagdudulot ng mas sariwang hangin ang maraming puno. Alin ang pinakamarami sa mga tanim ni Aling Rosalie? Yung ano po, halaman na namumulaklak. Tama. Ang pinakamarami sa kanyang tanim ang halamang namumulaklak. Paano ninyo mailalarawan si Aling Rosalie? Siya po ay masipag. Okay, magaling. So last, alin ang pinakaunti niyang tanim? Ano kaya ang pinakaunti niyang tanim? Puno ng mangga. Puno ng mangga. So kung napansin ninyo sa ating binasa, ito ay nagpapakita ng mga kaantaasan ng pang-uri. Ito yung lantay, pahambing, at pasuktol. So ano ang naitutulong sa atin ng maraming tanim? Nagdudulot ito ng sariwang hangin at nakabubuti ito sa ating kapaligiran. Okay, tama. Kayo ba, class? Nagtatanim ba kayo sa inyong bakuran? Konti lang po. Okay. Dapat magtanim din tayo sa ating bakuran dahil maganda ang dulot nito sa atin, hindi ba? Ano-ano ang tinutukoy sa paglalarawan? Yes po, teacher. Yung mga tanim po, tinutukoy.
So, ang Yung mga tinutukoy, tanim po, ayun. okay, tama. Ang mga tinutukoy sa paglalarawan ay ang tao, bagay, hayop, at pook. So, yun ang ating pang-uri. Ito ang ibig sabihin ng pang-uri. Tinutukoy niya ang paglalarawan ng tao, bagay, hayop, at pook. So, dito na tayo sa pagsasanay. Basahin ang mga pangungusap na mula sa kwento. Sabihin kung anong antas ng pang-uri ang may salungguhit. Number 1, sino ang makakapagsagot? Masipag si Aling Rosie. Anong Rosalie. antas ng pang-uri ang may Lantay. salungguhit? Lantay. Tingnan nga natin kung tama. Okay, tama. Ang masipag ay lantay. Dahil isa lang ang kanyang inilalarawan. Ito. Number 2. Number 2, nagdudulot ng masariwang hangin ng maraming puno kaysa kakaunti lamang. Pahambing kasi po gumamit ng mas. Tama, pahambing. Dahil dalawa ang kanyang inilalarawan. At ginamitan niya ito ng mas at kaysa. Number 3. Angel. Ang bakuran ni Aling Rosalie ay may pinakamaraming tanim sa kanilang kapitbahay. Yung pang-uri po, marami. Tapos, ang ginamit po, pasukdol. Okay, pinakamaraming tanim. Pasukdol, tama. So, dito tayo sa paglalapat. Kumuha ng lapis at papel, tukuyin ang antas ng pang-uri na may salungguhit. Isulat ang L kung lantay, PH kung pahambing, at PS kung pasukdol ang pang-uri ng pangungusap. So, isusulat nyo kung L ay lantay, PH kung pahambing, PS kung pasukdol. Ano kaya ang sagot sa number 1? Lantay po. Bakit mo nasabi na lantay? Kasi isa lang po ang pang-uri na ginamit. Okay, tingnan natin kung tama. Okay, tama, lantay. Dahil isa lang ang kanyang inilalarawan. Sunod. Number 2. Number 2, ubod ng asim ang bagong pitas na mangga ni Ana. Pasukdol. Okay. Ubod. Paano mo nasabi na ito ay pasukdol? Kasi po, nilalahat niya po yung lahat ng bagong pitas na mangga ni Ana. Okay, tama. At ginamitan ito ng salitang ubod. So, ang tamang sagot ay pasukdol. Mahusay. Sumunod naman, number 3. Pinakamatangkad si Jose sa buong klase. Ano po, pasukdol yung pinakamatangkad. Okay, tama. Dahil ang sinasabi dito ay si Jose daw ang pinakamatangkad sa buong klase. Ibig sabihin, ito ay inilalarawan niya sa lahat at ginamitan ng pinaka. Kaya ang sagot ay pasukdol. Number 4. Mas mabait si Lani kaysa kay Ana. Pahambing po, mas mabait. Okay, tingnan natin.
Tama, pahambing. Dahil dalawang tao ang inilalarawan dito. Kaya ito ay pahambing at ginamitan ng salitang mas. Huli. Sina Ira at Lainey ay magsingtaas lang. Pahambing. Okay, tama. Ito ay pahambing. Dahil pinaghambing lamang niya si Ira at si Lane. So, naintindihan niyo na class kung ano ang mga uri ng kaantasan ng pang-uri? Opo. Opo, Okay. teacher. So, dito naman tayo sa pagtataya. Panuto, kilalanin ang tamang antas ng pang-uri na ginamit sa mga pangungusap. Piliin lamang ang tamang sagot. Sino makakapagsagot sa number 1? Pipiliin nyo lang kung ano ang antas ng pang-uri ang gagamitin. Ako po, teacher. Okay, Ira? Si Angel ay higit na matangkad kaysa kay Kat. Okay, tama. Ang tamang sagot ay higit na matangkad. Ano ang kaantasan ng pang-uri ito, Ira? Pahambing po. Okay, very good. Next, number 2. Mapula, mas mapula, pinakamapula sa lahat ng mga rosas na nabili ko sa palengke. Pinakamapula po at pasukdol po siya. Okay, tingnan natin. Tama, pinakamapula. So, ito ay pasukdol. Number 3. Masaya, mas masaya, pinakamasaya ang mga nanalo sa contest. Mas masaya po. Ano Okay, po siya? Lantay. Lantay. Masaya ang mga nanalo sa contest. Okay, number 4. Ang kanal sa Japan ay malinis, mas malinis, pinakamilinis kaysa sa kanal ng Pilipinas. Mas malinis po, pahambing po. Okay, ang galing naman ni Angel. Ang tamang sagot ay mas malinis. Ito ay pahambing dahil ginamitan natin ito ng mas. At pinaghambing niya ang kanal ng Japan sa kanal ng Pilipinas. Last, number 5. Ang aklat niya ay makapal, mas makapal, pinakamakapal kaysa sa aklat ko. Mas makapal po and pahambing po siya. Okay, tama. Mas makapal kaysa sa aklat ko. Yun ang tama. So, ito ay pahambing. So, ano nga ulit ang tatlong kaantasan ng pang-uri? Lantay, pahambing, pasukdol. Kailan ginagamit ang lantay? Pag isa lang po yung hinahambing. Tama, kung isa lang ang inilalarawan. Ano naman ang pahambing? Kailan ito ginagamit? Yung pahambing po, dalawa or marami pa pong pinaghahambing. Tama. So, ang pahambing ay ito ay pinaghahambing sa dalawang tao, bagay o hayop. At ang pasukdol, Ano po, yung pasukdol po, siya po yung higit sa lahat na nilalarawan po.
Okay, very good. So, naintindihan nyo na kung ano-ano ang mga kaantasan ng pang-uri. So, eto, merong ibibigay sa inyo si teacher na takdang aralin. Sumulat ng maikling kwento na gamit ang kaantasan ng pang-uri. Ayan. Halimbawa, lantay, mabilis tumakbo si Ian. Pahambing, mas mabilis tumakbo si Ian kumpara kay Sam. Pasukdol, pinakamabilis tumakbo si Mark sa mga bata. So, bukas natin i-check ang inyong takdang aralin. Ayan, may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon, class? Opo, teacher. Thank you po. Thank you po. Okay, salamat. Maraming salamat, class, sa inyong Happy New Year, Happy New Year teacher. po. Happy New Year. Thank you po. Thank you.